guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Scorpio. Scorpio, ikaw ngayon nabibigyan ko ng reading, ano? Pero bago tayo mag-start, yung tinatanong nyo sa akin, ano, kung ano ba ang pinagkaiba ng Spiritual Awakening at ng Kundalini Awakening. Okay. Actually, pareho lang po yan. Pero, ang Spiritual Awakening kasi dahan-dahan. Pero, ang Kundalini Awakening, mabilis. Kasi, aakyat po yung ahas sa loob ng katawan nyo. Kaya, yun po ang pagkakaiba, no? Okay, so, Scorpio, etong gagawin kong reading, ano, ibabase ko kasi sa All Zodiac Sign reading na in-upload kong video. Yung video yun, kinuha ko lang yung mga keyword parating sa inyo, no? Yung sa next month, ano? Yung inyong overall na energy, love life nyo, yung career nyo, at yung inyong finances. And then, yung overall na nakuha kong mensahe sa baraha last time, ano? At dito ko kasi hahalukayin, ano? Yung pinaka-mensahe. So, doon sa overall energy mo, sinasabi doon na ang mga himala ay lampas pa sa limitasyon na sa pag-aakala mo, ano? So, ngayon, dito ko hahalukayin yan. Bakit lumabas yung ganong klaseng keyword sa inyo? Okay? And then yung sa love life mo rin. At saka yung sa career mo, finances. Okay? Pero simulan natin sa iyong overall na energy. Hahalukayin natin yan. Ano? Goblins. Nakakatakot naman. Kasi nga, himala eh. Okay. Kaya lumabas yung goblin sa'yo. Grabe. Gentle gardener. Mga fairy. Ang cute nila. Ang cute. Ghostland. Ghostland. Wala pa ako nakakitang ano dito. Masasabi ko dito, ang himala kasi, sinasabi, lampas sa limitasyon. Maaring wala ka ng pagtitiwala. Hindi ka lang naniniwala, wala kang pagtitiwala. Ay, ano? Hindi ka naniniwala sa himala? Bakit? Ba't hindi ka naniniwala? Alam mo, tingin ko sa'yo, nag-manifest ka eh. Nag-manifest ka. Kung hindi mo alaman tungkol sa pagmamanifest, then nagdasal ka. Nag-request ka kay Lord. Ginawa mo na siguro ang lahat ng pagmamanifest. Sari-saring pamamaraan ng pagmamanifest, pagdadasal. Hindi ba yung pagdadasal mo, gaya-gaya lang? Lahat na siguro ng paraan ginawa mo. Tapos, ang nangyari, oras lang ang lumipas, walang kinalabasan. Nakakaramdam ka ngayon ng insecurity. Lungkot. Maaaring naging pabaya ka na rin, ano? Kasi feeling mo, mukhang wala namang pag-unlad, walang pagbabago, walang swerte yung buhay mo. Parang kahit anong gawin mo, ganito, ganun, wala. May ganun kang klaseng feelings, ano? Imrama, where are you being called to journey to? Where are you being called journey to? Alam mo, ang pahiwatig sa'yo ng baraha, nawalan ka na ng lakas ng loob. At mas mukhang binuhos mo ang lakas mo sa ibang tao kesa sa sarili mo. Mas doon ka nag-focus, doon ka nag-aksaya ng enerhiya mo. Birthing a new age, birthing new creation, dreaming a new world into being. Excuse lang dyan.
Yes. Binuhos mo yung enerhiya mo sa ibang tao, hindi sa sarili mo. Doon ka nag-aksaya ng panahon. Tingin ko sa'yo, no, nag-alaga ka, nagmahal ka, pero mukhang hindi nasuklian. Kaya naman, pinagdarasal mo na mapabuti yung buhay mo. Pero ang hindi mo alam, kung ano yung minanifest mo, at kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung naniniwala kang magkakatotoo, mapapasa kamay mo yan. Mahuhulog yan sa kamay mo. Ano? Yung mga nais mo, yung mga layunin mo, mapapasa kamay mo yan. Kaya ang keywords mo, sinasabi kaya lumabas yun yung sa keywords mo, yung lampas sa limitasyon. Dahil ang universe ang walang limitasyon dito. Ibibigay niya sa'yo yun. Ano bang ni-request mo? Ano bang kailangan mo? Ano bang pinagdasal mo? Scorpio. Kung ano man yun, ibibigay sa'yo ng universe yan. Yun nga lang, kailangan mong maghintay dahil may divine timing. Yan ang mensahe sa'yo ng baraha. So, move on tayo sa love life mo, ha? Scorpio. So, dun sa video nga sa all zodiac sign na ang iyong keywords ay hindi magpaparamdam ang person mo sa'yo. Tapos, at mahihirapan ka makapag-move on, mukhang wala kayong closure ng person mo. Feeling mo siguro may kulang ka. Excuse. Feeling mo siguro may kulang sa'yo, nakakaramdam ka ng kakulangan sa buhay mo. So, yan ang mga sinabi doon sa all zodiac sign na reading. At ngayon, hahalukayin ko sa baraha. Bakit yun ang lumabas doon? Okay? Thinking of you, a loving thought, serendipity. Zen garden, inner sanctuary. Inner sanctuary. Tingin ko sa'yo, Scorpio, okay naman ang takbo ng buhay mo Pero pagdating sa love life, hindi mo natatamo yung gusto mo. Or siguro ikaw ang Scorpio na walang love life. Yun na lang ang kulang para sa'yo. Evolution, earth changes, climate change, transformation. Pero, malapit nang matapas yung cycle mong yan. Yan ang sinasabi ng baraha sa'yo dito. Yung meron kang cycle ng buhay mo. Kaya malamang na may magandang pag-asa dito sa'yo Nakikita mo naman ang liwanag na yan, May magandang pag-asa na darating sa'yo sa iyong love life. Malamang next month na ito mangyayari. Mag-start na paunti-unti. Okay? Kasi meron tayo mga tao, meron tayong cycle, yung tadhana, cycle ng buhay natin. Ngayon, paunti-unting lumiliwanag na yun, paunti-unting gumaganda. Kaya kung ikaw ang Scorpio na dati parang okay naman ang trabaho ko, okay naman ang finances ko, okay naman ang buhay ko. Kaya nga lang, okay naman ako, gwapo naman ako, maganda naman ako. Bakit wala akong love life? Yung ganun. Pero parating na. Okay? Nagbabago yung ano mo. Tapos na kasi yung isang cycle mo, so panibago. Kasi nga dito, earth changes, then transformation, di ba? So, darating na. Darating na tong para sa yung love life na to. Lalo na kung aayusin mo yung iyong energy, darating to. Mabilis darating to sa'yo. Baka stuck ang energy mo dito, no? Hindi maganda ang daloy.
Pero, next month pa naman kasi din ito, ano? Kaya, matatapos na yung cycle mo. Ano ba tayo ngayon? Katapusan na. Ilang araw na lang. Tapos na ang Mayo. So, itong pagsabay ng pagtapos nitong Mayong ito, matatapos na rin itong cycle mo. Pero kailangan, mag-effort ka rin dito, ano? Kailangan mong pagandahin ng ano mo, ang iyong enerhiya. The Tempress, seduction, deceit, a broken promise. Scorpio, kung may karelasyon ka, tingin ko sa'yo, hindi mo nakakita ang good side ng person mo. Yung dati mong karelasyon, malamang na hanggang ngayon ay dala mo pa rin. Iniisip-isip mo. Iba sa inyo, iniisip din kayo. Nag-iisipan kayo, kanya-kanya kayo. Isip ka niya, isip. Kaya dito stuck ang ano mo ang energy mo. Kasi, dala mo pa rin yun Kaya yung daloy mo, imbis na maganda ang daloy, tapos na matatapos na nga. Kaya sabay sa pagtapos ng buwan na to, ibahin mo na dapat. Alisin mo na yan, Scorpio. Ano? Okay, Scorpio. Dapat alisin mo na yung pagiging stuck mo. Sacred journey. May magandang pag-asa ka talaga dito, Scorpio. Tapos, eto ano. So, kung ibang Scorpio, talagang dala mo pa rin yung kung ano man yung dati mo pang karelasyon na malamang hanggang ngayon hindi mo kalimutan. Wala ka bang balak kalimutan yun? Wala kang balak na talikuran yung nakaraan mo? Kahit na sabihin mo ma'am, wala kaming closure nung dati kong person, yung dati kong karelasyon, yung ganyan. Kahit na wala kayong closure, huwag mong sayangin yung enerhiya mo sa ibang tao. Yung enerhiya mo, ibuhos mo sa sarili mo. Kahit na dito, kahit na sugatan yung puso mo, yung noo mo, kasi thinking of you, di ba? Palagi mo siya iniisip. Maaaring iniisip ka rin niya, pero ikaw ang nade-drain dito. Ikaw ang nai-stuck. Kaya huwag mong idahilan na wala kasi kami naging closure. Ganon. Huwag mong isipin yun. Kasi kung hindi ka mag-move on, kahit na wala kayo naging closure dito, sinasabi ng baraha, no? Ikaw lang mahihirapan Kahit na ilang karelasyon pa ang pasukin mo dito. Kahit na kasi naandun naiiwan sa isipan mo yun Tapos na kasi yun Kahit na sabihin mo walang closure. Kaya kailangan mo dito effort, self-effort, self-transformation. Alam mo, dalawang transformation ang lumalabas sa'yo. Transformation, ano? Kung makakita mo. Ayan, no? Diba? Transformation. Kailangan mo mag-transform. Self-transformation ang kailangan mo dito. Self-effort. Kung ikaw naman ang single na Scorpio, feeling mo siguro, ganun din siguro, parang wala kang swerte na matagpuan ng taong para sa'yo, o kahit man lang magkaroon ng karelasyon, mayroon kang ganong iniisip siguro, Pero sa nakakita ko sa mga barahang ito, tingin ko naman sa'yo, nag-e-explore ka naman. Pero, wala ka pa rin nabibingwit. Kumbaga sa fishing. Wala tayong magagawa. May timing dyan, Maaaring eto ang darating sa'yo sa next month. Kasi, matatapos na nga ang cycle mo. So, malamang na meron darating sa iyo. Pero yung nga lang ang kailangan mo, yung enerhiya mo kasi stuck. Kaya kailangan mong i-release. Mag-transform. Ayan, meron kang life cycles dito.
Matatapos na yan, ano. O kahit may karelasyon ka o wala, may karelasyon, may mga broken promise kasi dito. Alisin mo na yan. Then kung hindi ka makabingwit ng ano mo, gandahan mo lang ang iyong enerhiya. May bagong papasok na cycle kasi ng buhay mo, ano, Scorpio. So, doon mo pagandahin ang daloy ng enerhiya mo. At doon ka umasa. Pero kasi, Scorpio, no, yung iba sa inyo, parang nagde-daydreaming kayo dito, no? Parang ini-expect nyo kasi na iniintay nyo yung Prince Charming nyo. Kaya, yung iba, hindi kayo nakakapasok sa isang relasyon. Kasi meron kayong expectation. Or iniintay mo yung soulmate mo. Ang soulmate naman kasi, hindi mo alam yan eh. As long as wala kang third eye. Nakatulad ko. Wala kang kakayahan na alamin kung ano ang soul contract ang meron kayo. Ngayon, kung sino yung taong ma-encounter mo, respetuhin mo na lang. Kaya hindi siya ang soulmate ko, soulmate mo, kaya siya ang soulmate mo sa tingin mo, ha. Pero kailangan respeto. Kahit na siya pa ang soulmate mo, kung walang respeto, wala ring mangyayari. Hindi pa rin siya ang magiging Prince Charming mo. Okay? So, kung ganyan ang pag-iisip mo, ha, ikaw na Scorpio. Merong Scorpio na tingin ko, marami kang ginagawang effort para magtagal ang iyong relasyon. Ang kaso, mukhang walang nagiging bunga, no? Yung mga ginagawa mong effort. Kaya ang mensahe sa iyo dito ng baraha, no? Panahon na para palayain mo. Kung sa tingin mo na walang magandang kinalalabasan ng inyong samahan, putulin mo na. Lang yung, kumbaga, yung, ang tawag dito, enerhiya mo na nasasayang lang, yung oras. Kasi nag-e-effort ka eh, hindi nasusuklian. So katulad na sabi ko kanina, mag-e-end na kasi yung panibagong cycle nyo, no, Scorpio. So yun na ang timing. Kaya kung sa tingin mo, no, talagang wala nang then magbabago na yung iyong enerhiya, mas gugustuhin mong maging mag-iiba kasi ang pag-iisip mo next month. So malamang na papasok yan sa isipan mo na tuldo ka na lang to, tapusin na, parang pagod na ako, ayoko na, yung ganun. Parang yung effort ko, wala. Kaya sinasabi dito ng baraha na palayain mo na yung sarili mo at maghanap ka na lang ng bago. Yung tao magmamahal sa'yo, yung tao bibigyan ka ng importansya, bibigyan ka ng atensyon, yung hindi masasayang ang enerhiya mo, hindi masasayang yung effort mo. Yan ang mensahe sa'yo ng baraha. Overall yan, ha. May karelasyon ka man ngayon o wala, yung iba sa inyo. Tingin ko, hanggang sa susunod na buwan, ganun pa rin. Walang progress sa inyong samahan. As long as hindi ka hindi mo talaga, ang tawag dito, hindi mo wawasakin yung kung anumang kaganapan ang meron sa buhay mo. At yung keywords mo ng baraha, Scorpio, ikaw. Diba, kung bakit hindi nagpaparamdam ang person mo sa'yo? Dahil itong person mo, malaki ang takot na dala niya. Maaring takot siya na tuluyan magbago ang mga nakasanayan niya ng buhay. Kaya, kumbaga, ginost ka nito eh. Takot siya na bagong mundo na papasukan niya na hindi niya alam. Ang alam niya lang talaga pagmamahal, pero hindi niya alam kung ano yung susunod na buhay pa eh. Kaya, ang naramdaman nito, takot. Malamang yung iba sa inyo, na wala ng closure dito talaga. Marami siyang takot sa mundo, takot na magbago ang pamumuhay niya, takot na magkaroon ng bagong mga kakilala, dahil once na naging kayo, syempre yung kaibigan mo, yung family mo, makikilala niya rin. So, may takot siyang ganun, Just like kung magiging kayo, magiging mag-asawa kayo, di ba?
So, makikisama kayo sa bahay. Depende, kayo naman bahala mag-adjust. So, itong person mo, kaya ka nito, hindi na nagparamdam to sa'yo, ganun ang nararamdaman niya. Yun ang sagot doon, sa keyword na yun. Marami siyang takot na naramdaman. Takot na magbago siya, mag-transform yung kanyang buhay, kabuhayan. So, depende na yan ha, Scorpio, kayo nang bahalang mag-adjust, Like for example, takot na makasama, single mom ka, pero mahal na mahal ka niya, pero makakasama niya yung mga anak mo, di ba? So, meron siyang takot na responsibility, na aakuin niya ba yun, yung ganyan? Maging tao, bata, or pera man. So, in short, fear of change siya rito eh. Kaya, kung sa tingin mo, ikaw ang tawag dito, single mom, tapos meron kang kung gano'n ang klaseng sitwasyon mo na ikaw Scorpio, maaari siguro, tuldukan mo na lang to, para hindi mo nasasayang yung panahon mo. Baka inisip mo, naku, tumatanda na ako. Wala pa rin. Hindi pa nag-iintay ka ng panibagong yugto ng inyong samahan, pero wala, hindi naman siya wala siyang sinasabi. Okay, Scorpio, move on tayo sa iyong career. So, sa career mo kasi, sinasabi sa'yo, kung lilisanin mo ang trabaho mo, dahil sa may gusto kang takasan, malamang, malamang sa bagong papasukan mo, mauulit muli ang problema. Aalamin natin yan. Hahalukayin natin yan ngayon. Okay. Choki-teki ni shourai no sekkeizuを立ててください。確かに。minadali. 自分のフィルター外してください。Alam mo, Scorpio, nakikita ako sa iyo ang dissatisfaction. Pero mas nararamdaman ko sa iyo ang pagmamalaki. Medyo negatibo, pero yung nararamdaman ko sa iyo, pagmamalaki. Yung iba sa inyo, pagkamayabang siguro. Feeling mo siguro, malaki ang importansya mo sa pinapasukan mo diyan sa kumpanya nyo. Parang feeling mo, kung wala ako, wala namang mga ibang katauhan, walang ibang tauhan na katulad ko, kasing galing ko, kasing maaasahan na katulad ko, pulido kung magtrabaho. Yung ganun ba? Parang walang kapalit. Yung ganun. Pag wala ako, wala naman niya si Mrs., wala naman niya si Mr., si Manong. Yun ang nakakita ako sa iyo, pagmamalaki. Pero dito ang sinasabi sa inang baraha, kinakailangan mo magplano, magplano kung ano man ang gusto mo sa buhay mo. Kasi pag nagmataas ka, kung sino man kasi ang pera mo, ang finances mo, konektado yan sa career mo. Ang career mo, konektado din sa pera mo. So dito sinasabi sa iyo ng baraha, huwag kang mapagmataas, huwag kang maging mayabang, mapagmalaki. Yung iniisip mo na parang wala silang makukuha na taong katulad mo. Maaaring siguro yung iba sa inyo. Pero kung aalamin mo kasi dito ano nararamdaman ng mga tao sa kapaligiran mo, kuha lang ako ng isa pang para ko.
Kasi yung mga tao, may nararamdaman sila dito sa'yo eh. Okay. Siguro yung ibang Scorpio sa inyo, ano nyo lang, ang tawag dito, bukang bibig nyo lang, yung pagmamalaki ba? Yung, ay, kung wala ako, wala yung kumpanya niya, wala yung bakery na yan. Kung ikaw ay isang nagkatrabaho sa ewan ko lang, yun lang lumabas sa isipan ko, sorry. Pero, yun ang nakakita ko. Pero, iniisip sa inyo yes, kayo, Scorpio, ang iniisip sa inyo ng mga tao sa kapaligiran nyo, no? Para sa kanila, talagang, ganun talaga ang nakakita nilang pag-uugali mo, mapagmataas. Sa kabila ng, parang inisip nila, si Scorpio ang mapagmataas, mapagmalaki. Akala mo naman, talagang pinag-iigihan niya yung trabaho niya. Parang, yun ang iniisip ng mga tao sa kapaligiran mo. So, meaning, sa kabila ng lahat ng akala mo, kumbaga, ang nangyari dito sa'yo, conceited ka eh. No? Conceited ka dito sa career mo. Kaya may mga tao na akala mo bumibilib sa'yo. Hindi. Conceited ka lang. Sinasabi nila, hindi ka nga masipag, hindi ka nga hard worker eh. Yan ang sinasabi. Kaya ang keywords mo, kung lilisanin mo ang trabaho mo ngayon dahil ayaw mo, dahil nga nagmamalaki ka, na parang ikaw lang ang may kakayahan na gawin yan, dahil baka yung iba sa inyo, hindi yung ganyang klaseng way, meron kang gustong takasan, maliban pa dyan, meron kang ibang rason. Na maaring yung mismong trabahong ginagawa mo o yung tao, yung iba sa inyo, Ang mensahe kasi ng baraha dito, hindi ka kasi nakafocus sa ginagawa mo. Okay? Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha dito. Hindi ka focus eh. Kaya ang inaano dito, nagbabalak ang talikuran na yung pinapasukan mong maghanap ka ng bago. Kaya maghanap ka ng bago or lumipat ka na mapapasukan, Kung hindi mo babaguhin yung pag-uugali mo, Scorpio, pag-uugali mo, yung kilos mo, malamang sa bago mong papasukan, the same din eh. May kaguluhang mangyayari, frustration ang mararamdaman mo. So, walang problema ang ibang tao dito eh. Ang problema, ikaw eh. Yung enerhiya mo. Saan mo binubuhos. Kailangan mo talaga mag-focus sa sarili mo. Alam mo yun? Kaya kahit saan pumunta kang kung ganyan ang enerhiya mo, ganyan ang pananaw mo, pamamalakad mo sa sarili mo, mauulit at mauulit ang problema. Yun at yun na naman. A-apply ka dito, hindi mo nagustuhan. A-apply ka dito, hindi mo na naman nagustuhan. Ayan sari-sari na nga mga umaano. Tapos a-apply ka na naman, wala. Tatanda ka na lang, wala ka ng para kang si Jack. Si Jack na master of nothing. Kaya ayusin mo na lang yung enerhiya. Mag-focus ka sa anong ginagawa mo. Hindi yung magmamalaki ka, magmamataas. Which is okay naman. Siyempre, kailangan din natin yon self-confidence, di ba? Na kailangan magsimula sa atin yung pagtanggap, Kahit hindi tayo tanggapin ng ibang tao, kailangan natin tanggapin natin ang sarili natin, which is okay. Pero huwag mong ilalabas na maging mapagmalaki. Hindi maganda yun. At parang inisip mo, parang ang nakakita ko kasi dito, tinatakot mo sila. Parang, kung wala ako, wala kayo. Yung ganun. Which is yung iba siguro, masasabi ko. Pero yung iba dito, parang, ang daming kamay. Oy, Scorpio, kahit wala ka, yung kumpanya ko, or kung mag-business partner kayo dito, kahit wala ka, kaya ko to. So, ganun. So, next month, kung meron ka mang ine-expect na matatamo, o tingin mo meron kang ganun, yan. Wala. Baka ine-expect mo, itaas yung sweldo mo, kasi nga, magaling ka, ganyan. I don't think na tataasan nila ang sweldo mo. I don't think na meron kang matatamo kung ano man ang gusto mo. Nais mo, layunin mo. Okay? Naget mo yan?
Actually, yung career mo at saka finances mo, pareho naman yan, ano. Pero ang sinasabi kasi sa keyword, ano, ang mga problema mo sa pera ay hindi mo matatakasan. Kaya sinasabi na matuto kang harapin ang gastusin. Dito tayo kukuha ng baraha. Bakit sinabi yung ganon? Bakit yun na lumabas? Konting confirmation lang. Bayan, dumudulas sa kamay. Madulas itong barahang ito. Sorry ha, ulitin ko. Wala na akong space dito pagbabalasahan. Okay, so konting ano lang. Kasi dito ko na rin nakakita yung sa finances mo eh. Balancing act. Balancing act. Una, ang nakakita ko, gastusin mo. Marami ka sigurong gastusin, ano. Gastusin. Confirmation lang. Oh. Solitude. Marami kang gustong bilhin. Hindi ka naman lumalabas ata ng bahay, pero marami kang gustong bilhin. Yung iba siguro sa inyo, home base kayo, ano? Into the unknown. Scorpio, matuto kang harapin mo ang iyong gastusin. Huwag kang magpabulag-bulagan. Huwag mong takpan yung mata mo. Okay? Huwag ganyan. Harapin mo. Kasi, marami kang gustong hindi ko alam kung gaano, sa tingin ko wala rin naman sa edad to, no? Kahit matanda, meron yung ganong tao talaga, no? Shopaholic, mga ganon, gusto talaga bili dito, bili doon. Marami kang gustong bagay na gustong mapasakamay. At may mga tao na nililin lang ka dito. May mga pandarayang ginagawa sa'yo. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo nakakita. Kasi hindi mo nga alam. Pero, sinasabi sa inang baraha, baka yung iba sa inyo, mismong magulang mo pa eh. Kakilala mo na siguro, nagbubulag-bulagan ka lang, binibigyan mo na lang ng pera, pero yung iba bumibili para sa sarili nyo, yung iba bumibili para sa or yung pera mo binibigay mo sa iba. Depende, kayo na bahala mag-adjust. Pero dito sinasabi sa iyo ng baraha na huwag ka magbulag-bulagan. Dinadaya ka na. Inuuto ka na. May pandarayang gagawin dito sa susunod na buwan. Baka yung iba sa inyo, dati nang ginagawa, continue pa rin yan. Yung iba sa inyo, ngayon pa lang. Trinabaho kayo ngayong buwan na to, tapos next month, dyan huhut-hutin yan. Kaya yan ang sinasabi sa inang baraha. Mag-ingat ka. Kung hindi mo nakakita, imulat mo yung mga mata mo. Dahil may darating sa iyo yung ganon. Lalo na pagdating sa pagtitiwala, huwag ka magtitiwala. Kahit sa person mo, kahit sa family mo, sa friends mo, kahit sino pa yan. Huwag ka magtitiwala na ipaubaya yung lahat ng sweldo mo, lahat ng pera mo. Huwag. Dahil ikaw nang bahalang mag-adjust kung anong klaseng kabuhayan ang meron ka dito ngayon, Sir Scorpio. Pero etong sinasabi ng baraha, babala to sa'yo. Kaya yung pera mo, ikaw ang mag-save, hindi ang ibang tao. Kahit pamilya mo, kahit asawa mo, kahit sino. Huwag, kasi meron kang pandilin lang. Malamang yung iba sa inyo, once na nakita yung pera, ngayon wala pang iniisip na pandilin lang. Mas siguro merong, ang tawag dito, may mga dreams, may mga kung ano-anong mga masasayang usapin. Pero once na nakita na yung pera, mawawala na yan. Hindi na ganun ka-dreams ang hindi na panlilin lang na ang mangyayari. Bubulaging ka. Okay? So, nakikita ko na meron kasing pagtatalo din dito, sa pera. Malamang na this month, kasi May. So, June. Sa June magaganap ito. Kaya, makakabuti sa'yo na maging maingat ka sa pera mo. Itago mo hanggat maaari. At yung iba sa inyo, budgetin nyo. Iwasan nyo ang bili dito, bili doon. Okay?
Lalo na kung hindi ka rin na lumalabas ng bahay, ano. Pero bibili ka pa rin hindi ka nga lumalabas ng bahay kasi home base ka. So, ano lang mga suot mo, 'di ba? Pero naandun pa rin yung nakakapanood ka sa internet, makakita mo yung ganyan, tapos bibili ka sa internet, 'di ba? Sa online, gumagastos ka pa rin. Hindi ka naman lumalabas ng bahay. Pwede ka naman pajama everyday, 'di ba? Depende, ikaw na bahala mag-adjust diyan. Pero ang kailangan mo dito, mag-ipon ka. Pag-ingatan mo ang pera mo. Okay, Scorpio? At dahil merong taong manlilin lang nga sa'yo. Okay? Babala mo yan, ha? Mag-ingat ka na lang. Kahit naka-resonate ka or hindi, mag-ingat ka na lang. Babala lang yan. Okay? Baka hindi lang next month, sa susunod pa. Or sa buhay mo, mag-ano ka na lang. Ang tawag dito, maging aware ka. Okay, Scorpio? So, Scorpio, hanggang dito na lang. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then validate it. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.